kailangan natin everyday. Everyday. Pangalawa, mga seryoso man. Okay, pangalawa, pinakikinggan tayo ng Panginoon. Sabi doon, anuman ang ating hilingin ay ibibigay niya. Kung naaayon ito sa kalooban ng ating Panginoon. Amen? Pangatlo, napaparangalan ang Panginoon dahil sa ating pamumunga. Pamumunga, hindi po ito yung literal na bunga na mansanas, may mga bunga na mansanas. Kundi yung mga nangyayari sa ating mga buhay. Amen po? At ano naman ang nangyayari sa mga hindi konektado sa ating source or sa Panginoon? Sabi dito, inaalis, pinuputol, at sinusunog. Ouch! Natry nyo na bang masunog ang kamay ninyo? So masakit po yon. So noong nakaraang linggo po ay natutunan natin na dapat palagi tayong konektado sa Panginoon at dapat ding nagbubunga. May bunga, dapat may bunga. So ngayon po, kamusta yung application natin ito sa ating mga buhay? Nai-apply po ba natin yung palaging pagiging konektado kay Panginoon? Or minsan choppy yung connection natin kay Lord? Kasi may dumating na problema. Sa problema na nakapokus. Nawala yung connection kay God or kay Lord. Sino yung naka-apply? Or medyo na-i-apply lang ng kaunti? Nagawa po ba nating maging konektado palagi kay Panginoon? Or ako lang? Baka ako lang. Amen? Amen. Okay. Lahat naman pala. So ngayon po ay dumako na tayo sa ating pag-aaralan sa linggong ito, sa araw na ito. Yung salita ng Panginoon ay... Wait lang po. Handa na ba kayo makinig? Handa na ba kayo makinig? Sige po, dumako na tayo sa ating pag-aaralan sa araw na ito, yung salita ng Panginoon. So meron po akong inilagay dyan na proposition. Sabi dyan, manatili tayo sa pag-ibig ni Jesus at sikaping maipakita ito sa ating mga kapwa bilang pagsunod sa Panginoon. Ang tanong, bakit? Bakit? Bakit nga ba kailangan nating manatili sa pag-ibig ng Panginoon at pagsikapan na maipakita ito, maipakita ang pagmamahal na ito sa ating mga kapwa bilang pagsunod? Bilang pagsunod sa Kanya. So basahin po natin ang text natin sa araw na ito sa Juan, chapter 15, verse 19, verse 9, 17. Meron na po ba sa TV? Okay na. Okay, verse 9. Sinong gusto magbasa? Parang natatakot ka. Huwag kayong matakot. Hindi matuwa kayo dahil nandito kayo ngayon nakikinig ng salita ng Panginoon. Okay, verse 9. Sabi dito, kung paanong inibig ako ng Ama, gayon din naman, iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Ano po pala ang setting po nito? Si Christ, kausap niya yung kanyang mga alagad. Malapit na siyang ipako sa krus nito. And, yun po, sa verse 10, kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Kung paanong tinupad ko ang mga utos ng aking Ama, at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. So gusto ni Jesus na tayo ay manatili sa kanyang pag-ibig. At tupadin po natin ang mga utos, gaya ng pananatili niya sa kanyang, at pagtupad niya sa Ama. So si Christ nagbigay ng example sa atin dito. And sabi sa verse 11, sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang mapasa inyo ang kagalakan ko at nang sa gayon ay malubos ang inyong kagalakan. Verse 12, ito ang aking utos, magmahalan kayo gaya ng pagmamahal ko sa inyo. 13, ang pinakadakilang pag-ibig na maaring taglayin ng sinuman ay para sa kanyang mga kaibigan. Sa mga kaibigan ay ang ialay ang kanyang buhay para sa kanila. Verse 14, kayo yung mga kaibigan ko kung tinutupad ninyo ang aking mga utos. So kaibigan daw tayo ni Lord kapag tinutupad natin ang kanyang utos. 15, hindi ko na kayo tinuturing ng mga alipin sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon.
Sa halip, itinuring ko na ko kayong mga kaibigan, sapagkat sinabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama. Verse 16, hindi kayo ang pumili sa akin, ako ang pumili sa inyo. Hinirang ko kayo upang kayo'y humayo at magbunga at manatili ang inyong bunga. Sa gayon, ang anumang hinginin niyo sa Ama sa aking pangalan ay ibibigay sa inyo. Verse 17, ito nga ang utos ko. Ang utos ko sa inyo, magmahalan kayo. Tayo po ay manalangin. Ama naming banal at dakila sa lahat, salamat po sa iyong salita, Panginoon God. Hiling po namin sa oras na ito ang inyong gabay at ang karunungan, Panginoon, na nagmumula sa iyo upang mas maunawaan namin, Lord God, ang iyong salita sa araw na ito at kung ano yung gusto mo iparating at may apply namin sa mga buhay, Panginoon, Lord God. We are praying, Panginoon, na ikaw po ang sumama sa amin sa pag-aaral nito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So balikan po natin yung tanong kanina. Bakit nga ba kailangan nating manatili sa pag-ibig ng Panginoon at pagsikapan na maipakita yung pagmamahal na ito sa ating kapwa? So doon po sa binasa natin, nandun po yung sagot. Nandun yung sagot sa katanungan na yan. Yung sinabi ni Jesus sa mga alagad niya, yun yung mga rason kung bakit natin kailangan manatili at ipakita ang pag-ibig sa ating kapwa. Unang-una po sa ating listahan. Number one, pakibasa. 1, 2, 3, go. Makikita po natin yan sa verse 9 and verse 10. Sabi doon, kung paanong inibig ko ang Ama, gayon din naman iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Sa verse 10, kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Kung paanong tinupad ko ang mga utos ng aking Ama, at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. So dito po mga kapatid, makikita natin kung gaano tayo kamahal ng Panginoon. Sabi doon, kung paano magmahal ang amang Panginoon, ay ganun din po ang pinakita sa atin ni Jesus Christ, or ng Diyos. Ganun din yung binibigay natin. Sa verse 9, sabi doon, manatili kayo sa aking pag-ibig. Gusto ni Lord or gusto ng Panginoon na manatili tayo sa kanyang pag-ibig. At sabihin po noon ay may utos. May utos po. Kung iisipin po natin, utos pa din po yun na kagustuhan ni Lord na manatili tayo sa kanyang pag-ibig. Diba katulad din nung sinabi sa preaching nung nakarang Sunday, sabi doon, maging konektado pa tayo palagi sa source. Diba parang utos pa din po yun sa atin ni Lord. Na huwag tayong umalis sa kanyang pag-ibig. Huwag tayong umalis sa source. And sa verse 10 po, sa verse 10, kung gusto po natin na mapanatili sa pag-ibig ng Panginoon, sundin natin ang utos niya. Hindi basta-basta lang sundin. Sabi doon, tupadin po natin ang mga ito. So gusto ni Jesus na gayahin natin ang pagtupad niya sa mga utos. Sa mga utos ng Ama. At ang pananatili niya sa pag-ibig nito. So ibig sabihin, utos ni Jesus Christ na gayahin natin kung paano niya tinutupad yung mga utos ng Ama. And kung paano siya ang nananatili sa pag-ibig ng Ama. Yung mga alagad po nakausap ni Jesus that time, nang sabihin niya yung salita na yan, is mga mananampalataya na. Kaparas po natin na mga nandito. Mga mananampalataya na po ba tayo? Si Kuya Ars lang ba yung mananampalataya dito? Mananampalataya na po ba tayo na mga nandito? Amen? Mga kapatid, kapag nananatili tayo sa pag-ibig ng Panginoon, ay sinusunod din dapat natin ang kanyang mga utos. Hindi lang pwede na sabihin natin na yadi ako permis sa church, permi ako nag-worship, palagi akong nakikinig ng salita, pero walang pagsunod sa utos. So kung may kulang. Okay? So kapag nananatili tayo sa Panginoon, sa pag-ibig ng Panginoon, dapat din may pagsunod sa mga utos. Hindi masasabing na nanatili ka sa pag-ibig ng Panginoon kung hindi ka sumusunod sa kanyang utos. Bakit ano ba yung mga utos ng Panginoon? Mga makakasama ba?
Di ba mga makabubuti, magaganda, at para sa atin? Tignan din po natin sa verse 12 ng ating binasa. Sabi naman sa verse 12 po, yun yung utos ng Panginoon na magmahalan. Magmahalan tayo dahil kung susuriin po natin itong salita na to, si Panginoon po ay nauna na lang nagmahal sa atin. Nauna na siyang magpakita ng pagmamahal sa atin. Di ba maraming beses nang pinaranas or pinakita sa atin ng Panginoon kung gaano niya tayo kamahal. Number 1 po na pinakasikat na halimbawa niyan is yung pag-ako niya ng ating mga kasalanan doon sa impyerno. Yung pagbawi niya sa atin doon sa impyerno. Tayong mga anak niya, kung hindi tayo niya mahal, kung hindi niya tayo mahal, panigurado po is nasa impyerno po tayo. Pero yun nga, dahil nga si Lord, siya mismo ginagawa niya yung utos ng Panginoon, si Jesus Christ. Sumunod siya at ipinakita niya yung pagmamahal sa atin. Imbes na sa walang hanggang kamatayan po tayo ay napunta na tayo ngayon sa buhay na walang hanggan. Yan po yung sinasabi sa John 3:16. Sabi doon, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, sa inyo, sa atin, sa akin, sa iyo. Kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ipakita po natin sa ating mga kapwa ang pagmamahal na binigay at pinapadana sa atin ng Panginoon sa araw-araw nating pamumuhay. Si Jesus po mismo ay naging halimbawa sa pagsunod sa utos ng Ama, kaya iniuutos niya din sa atin. Iniuutos niya din ito sa atin at kung tunay po tayong mananampalataya, kung tunay kang mananampalataya, kung tunay akong mananampalataya, ay susundin po natin ito. Susunod po tayo sa Kanya. At sa verse 17 po, sabi dyan, binigyang diin dito ng Panginoong Hesus ng utos niya ay magmahalan tayo. Sabi dyan, ito nga ang utos ko sa inyo, magmahalan kayo. Ito nga. Ibig sabihin, binibigyan diin ni Jesus Christ or ni Jesus that time na yung utos niya ay magmahalan tayo. Minamahal mo ba yung kapwa mo? Minamahal po ba natin ang ating kapwa? Or yung pili lang, yung crush lang natin? Yung mga childhood crush lang natin? Sino yung may crush dito? Ako meron. Di ba? Minsan nagiging choosy tayo sa pagmamahal. Minsan yung mga maganda lang, yung pogi lang, yung mga natitipuan lang natin, yung mga mabait lang. Pero hindi pala yun ganun. Sabi doon ni Lord, ang utos ni Lord, magmahalan kayo. Walang sinabi na magmahalan kayo ng mga magaganda lang. Magmahalan kayo ng mga pogi lang. Pogi at magaganda lang, di ba? Mga kapatid, magmahalan po tayo at sikapin natin maipakita ang pag-ibig ng Panginoon sa ating mga kapwa. Yan, tignan mo yung katabi mo. Mahalin mo yan. Huwag mong gawa ng chismis. Pag sa church katabi mo, tapos pag sa labas, chismis mo. Huwag ganun. Mahalin natin yan, mga katabi natin. Okay? Okay, pangalawa po sa listahan natin na rason kung bakit kailangan nating manatili sa pag-ibig ng Panginoon at sikaping maipakita ito sa ating kapwa ay upang tayo ay may lubos na kagalakan sa buhay. Makikita po natin yan sa verse 11 na ating binasa. Sabi doon sa verse 11, sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang mabasa inyo ang kagalakan at nang sa gayon ay malubos ang inyong kagalakan. Sino po dito yung gusto ng kagalakan sa buhay? Ako gusto ko maging masaya palagi. Ayoko nang nakasimangot palagi sa bahay. Kayo, gusto niyo din ba? Gusto niyo din po ba palagi kayo ganito? Or sino yung gustong palaging simangot? Masugat mo sa sentro. Minsan mapagalo na siya kamustahon kasi nakasimangot. Gusto po ba natin ng kagalakan? Same. Ako din po. So ito po pala yung sekreto para sa lubos na kagalakan, yung pananatili sa pag-ibig.
pananatili sa pag-ibig ng Panginoon at pagmamahal sa kapwa or pagpapakita ng pag-ibig dito sa ating kapwa. Sekreto daw ko, no? Pero sinabi na. So ito yung mga sekreto natin, no? Lang, sa atin lang to. So ngayon, isipin po natin, what if hindi po tayo manatili sa pag-ibig? Hindi po tayo mananatili sa pag-ibig ng Panginoon. Imagine po natin na laing kita, wala kita kay Lord. Tapos, syempre pag wala kita kay Lord, hindi tayo nagmamahalan. Ano kaya yung mangyayari sa mundo? Ano kaya yung mangyayari dito sa mundo? Pag walang pag-ibig, walang pagmamahalan, malamang po sa malamang ay puro kaguluhan, puro paghihinagpis, puro kalungkutan, ang dadanasin natin dito sa mundo. Kumbaga chaos. Sa Bicol, ramok, masamok. Masamok ang mundo pag wala sing pagmamahalan or pag-ibig ng Panginoon. Pero, hindi po yun yung gusto or ang nais ng Panginoon na mangyari sa atin. Amen? Hindi po yan yung gusto ng Panginoon na mangyari sa atin ng mga mananampalataya. Si Panginoon, ang hangad niya sa pananatili po natin sa pag-ibig niya, papakita natin ng pagmamahal sa kapwa is para lang din naman po sa ating kapakanan. Para lang din naman po sa ating kabutihan. Sabi dyan sa verse 11, para mapasa atin yung kagalakan. Para mapasa atin yung lubos na kagalakan. So, anong dapat natin gawin? Yan ang tanong. Ingahatag na sa iyo mo ni Lord yung kagalakan. Mahabo ka pa ba? Gusto ni Jesus na maranasan natin ang lubos na kagalakan dahil sa pagsunod sa kanyang mga utos. Kayo po, gusto nyo din ba? Church, gusto nyo din ba ng kagalakan? Amen. Kung gusto po natin ay gawin po natin yung mga utos ng Panginoon. Gawin po natin yung mga pinapagawa niya. And ang pangatlo po nating rason kung bakit kailangan nating manatili sa pag-ibig at ipakita ang pag-ibig na ito or ang pagmamahal sa kapwa ay pakibasa. 1, 2, 3, go! Sabi po sa verse 14, kayo yung mga kaibigan ko kung tinutupad ninyo ang aking mga utos. Sabi sa verse 15, hindi ko na kayo tinuturing na mga alipin sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, itinuring ko kayong mga kaibigan sapagkat sinabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama. Kapag nanatili po tayo mga kapatid sa pag-ibig at sinusunod natin ang utos ni Lord or ng Panginoon, yung pagmamahal sa kapwa, especially yung pagmamahal sa kapwa, tayo po ay kaibigan ng Panginoon. Tayo po ay kaibigan niya. Tanungin mo yung sarili mo, kaibigan ko ba si Lord? Or minsan kaaway, kaibigan ko ba si Lord? Napakagandang titulo po nito nung pagiging kaibigan ni Lord. Mas lamang pa siya sa title na engineer, mga matataas na status sa buhay. Kasi yung kaibigan natin ay yung Diyos mismo. May kapantay po ba ang Diyos? Di ba? Wala. So, napakataas po natitulo yung pagiging kaibigan ng Diyos. So, napakabless po natin na nandito na mga mananampalataya dahil meron tayong kaibigan na Diyos. Pero kailangan po nating i-take note na kaibigan tayo ng Diyos kapag may ginagawa tayo. Kapag tinutupad po natin ang kanyang mga utos. Diba? I-self-check mo yung sarili mo. Self-check po natin yung sarili natin. May natupad na ba ako sa utos ng Panginoon this week? May natupad na ba ako sa utos ni Lord sa nakaagid na simana? Or baka sige ko lang turog. Baka sige ko lang turog sa balay. Sige ko lang
Paki-istoryahan, paki-chismisan, di ba? Paki-bisyo, di ba? Iba po yun sa utos ng Panginoon. Ibang klaseng ng Panginoon, nalalaman natin ang lahat ng kalooban niya. Nalalaman natin lahat ng kalooban niya. Sabi dun sa binasa natin, sinabi ni Jesus lahat ng narinig niya kay Panginoon. Diba po? Ang magkaibigan, halos alam na natin yung amoy nila. Malayo pa lang. Malayo pa lang, sa gate pa lang naamoy mo na, ay, bagang si best friend yun ah. Best friend! Best friend! Diba? Ang tunay na magkaibigan ay halos alam na po natin ang amoy nila. Kumpara po sa mag-amo, kasi doon sa binasa nating verse kanina, ikunumpara siya sa alipin. Tayo po ay dating alipin. Magkaiba po yung level ng closeness ng magkaibigan kumpara sa mag-amo. Kung sa magkaibigan, wala nang hiyaan. Wala nang hiyaan. Pag mahagad ka, tagido. Pero sa mag-amo, minsan nahihiya pa tayong sumabi, di ba? So parang reserved pa din tayo sa ating sarili. Hindi tayo close, hindi tayo open. Vice versa, ganun din yung amo natin. Hindi din sila nagiging open sa atin kung ano yung nangyayari sa buhay nila. Sino yung may kaibigan dito? Sino yung may kaibigan? Sino may friend or best friend? Ako lang. Meron akong best friend. Ito yung napapansin ko po sa mga magkakaibigan, lalo na yung sa mga magnanay, ay sa mga nanay. Kasi si mama ganito din. Umaga pa lang po, pagkamatasada, pagkagising niyan is, pupunta na yan kaagad sa bahay ng kaibigan niya. Bakit? Gusto niyan makipag-usap, makipagtsikahan. Minsan, naabutan niyan hapon or half day. Totoo ba yun, mga nanay? Totoo po ba yun? Meron din sa mga tatay, halos same lang din. Pag may kaibigan, may barkada kumbaga, halos gusto na rin perming oras-oras kaupod ang barkada. Meron din sa mga youth, sa mga kabataan, dati na napagdaanan ko din ito. Yung magkausap na sa school, halos kahit na may lesson yung teacher, sige lang revoke. Minsan nasasabihan kami, boys at the back, quiet. Tapos ang nangyayari niyan, dahil nga sa kaibigan ko siya, pagdating ng bahay, siya pa rin yung kausap ko sa messenger. So ibang klase po yung closeness natin kay God or kay Lord kapag naging kaibigan na natin siya. Kapag ginagawa na po natin ang kanyang mga utos. Sabi po doon sa verse 15, lahat ng narinig niya ay sinabi sa atin. Ibig sabihin, lahat ng narinig ni Jesus sa kanyang Ama ay sinabi sa atin. Pag sinabing lahat, anong ibig sabihin ng lahat? May bawas ba doon? Or, as in lahat talaga. Meaning, nagpapakita yun na kapag kaibigan na tayo ni Lord, ng Panginoon, lahat ng naiisip niya, lahat ng gusto niyang gawin is sineshare niya sa atin. Si Lord, ang gusto niya mangyari dito sa mundo is maging maganda. And then, yun din yung sinishare niya sa atin na maging maganda din tayo dito sa mundo. Kalagayan natin, ang pakikipag-relationship natin sa ating kapwa. Amen? Napakagandang privilege po nito. Nalalaman natin ang maganda, makabubuti, tama, mga dapat sundin at gawin. At marami pong iba. Dahil kaibigan na po tayo ng Panginoon. And pang-apat po sa ating listahan mga rason kung bakit kailangan nating manatili sa pag-ibig ng Panginoon at dapat nating sikaping maipakita ito sa ating kapwa ay tayo po mismo ay pinili ng Panginoon. Tayo po mismo ay pinili ng Panginoon. Sabi sa 1 verse 16, chapter 15 verse 16,
Sabi dito, hindi kayo ang pumili sa akin. Ako ang pumili sa inyo. Hinirang ko kayo upang kayo'y humayo at magbunga at manatili ang inyong bunga. Sa gayon, ang anumang hingin ninyo sa Ama, sa aking pangalan ay ibibigay sa inyo. Kapatid, mga kapatid, church, kung hindi po tayo, sino ba yung tutupad ng mga utos ng Panginoon? Yung mga bato ba dyan sa gilid? Na walang isip? Yung upuan? Yung semento, yung sahig? Hindi po. Tayo po yung tutupad ng mga utos ng Panginoon. Ang Lord of Lords and King of Kings mismo ang pumili sa atin para gawin ang bagay na iyan. Ayaw pa ba tayo? Halimbawa, sinugo ka sang president naton na mag-gather sing mga batit para sa feeding program tapos syempre may reward yan. Ano kaya sa feeling natin yung gano'n na naitalaga tayo na gawin ng isang bagay? Naitalaga tayo na gawin ng isang bagay na galing mismo sa may pinakamataas na katungkulan. Ngayon, kung hindi tayong gagawa niyan, sino kaya? Kaya yung dapat nating isipin, kung ano yung mangyayari kapag hindi natin ginawa yung utos ng Panginoon, kapag hindi tayo nananatili sa kanyang pag-ibig. Kapag hindi natin minahal ang ating kapwa, ano kaya ang mangyayari? Siguro puro inggitan, puro bitterness, puro away. Manatili po tayo sa pag-ibig ng Panginoon at magmahalan po tayo dahil ang pananatili sa pag-ibig niya at pagsunod sa kanyang utos ay patutuo na mahal natin ang Panginoon sa ating mga buhay. Mahal po ba natin ang Diyos sa ating buhay? Or ang Diyos lang ang nagmamahal sa atin? One-sided love. Mahal po ba natin ang Diyos, ang Panginoon? Gawin po natin ang kanyang utos. Masasabi po natin na nananatili tayo sa pag-ibig ng Panginoon at sumusunod sa utos niya kapag iniibig natin ang ating kapwa. Kapag iniibig natin ang ating kapwa. Diba? E paano man kapangit man sang kapwa ko. Lay mang kaibig-ibig. Masama pang ugali. Diba? Pero yun yung totoo eh. Nasa pag-ibig tayo ng Panginoon, sumusunod tayo sa utos niya kapag iniibig natin ang ating kapwa. Kasi sabi po ni Jesus sa Juan chapter 14 verse 15, pakibasa, 1, 2, 3, go. Meaning po, ang patotoo na iniibig natin ng Diyos is tinutupad natin ang kanyang utos. Ano yung utos ng Panginoon? Anong utos ng Diyos? Magmahalan. Mahalin natin ang ating kapwa. Kung totoo nating iniibig ang Panginoon ay dapat ding minamahal natin ng tunay. Hindi yung plastic na pagmamahal, hindi yung pangitang tao lang. Tunay mismo, yung tunay, as in real, ang ating kapwa. Sino yung may kapwa? Sino yung may kapwa? Lahat tayo. So, ibig sabihin, yung utos na yan is para sa atin. Para sa atin na mga mananampalataya, para sa atin na mga anak ng Diyos. Ang tanong, ano nga ba dapat ang ginagawa ng isang mananampalatayang nagmamahal sa kapwa? Malalaman natin kung ano yung dapat na ginagawa. Para sa inyong palagay, ano yung ginagawa ng isang mananampalataya bilang pagmamahal sa kanyang kapwa? Church. Example. Ay, si Kuya. Ano po? Kuya Lito. May kita yung pag-ibig sa kapwa kung tumutulong ka sa kagipitan niya. Amen. Thank you po, Kuya. Kapag tumutulong, isang halimbawa ng pagpapakita ng pagmamahal sa kapwa ay ang pagtulong. Tumulong na po ba tayo sa ating kapwa? Or tayo yung tinulungan ng ating kapwa? Tumulong na po ba tayo? Natutuwa ang Panginoon kapag tayo ay tumutulong sa kapwa. Thank you po, Kuya.
Ngayon, ano nga ba dapat ang ginagawa ng isang mananampalatayang nagmamahal sa kapwa? Bago natin yan sagutin, sino ba tong kapwa? Sino ba si kapwa? Sino ba si kapwa? May narinig akong joke, sabi, gusto kong maging doktor para makatulong sa kapwa. Gusto kong maging nurse para makatulong sa kapwa. Gusto kong maging pulis para makatulong sa kapwa. And yung isa sa dulo doon, sabi doon, gusto kong maging kapwa. Bakit? Para siya yung tulungan. Sino ba itong kapwa sa palagay ninyo? Sino ba si kapwa? Ito yung palagi nating naririnig kapag Sunday, yung mga kakay natin. Ano yung mga kakay? Kaibigan? Kaaway? Kakampi? Kapamilya? Kapitbahay? Kaklase? Kababata? Lahat ng kakay, lahat ng tao, lahat ng kakay natin. Or baka gusto nyo na kayo yung kapwa para palagi kayong tinutulungan. Ayun. Doon po sa salita ng Panginoon, or doon sa salita na ating binasa, ang gusto ng Panginoon na taglayin natin na klase ng pagmamahal ay selfless love. Selfless love. Pakisabi ng selfless love. Selfless love. Sabi doon sa 1 chapter 15 verse 9, kung paanong inibig ako ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Anong klase ba yung pag-ibig na ipinakita sa atin ni Kristo? Napaka-selfless. Diba? Inialay niya ang kanyang buhay para sa ating kasalanan, para sa pagtubos sa atin sa impyerno. Hindi niya inisip na makulugon man mapako sa krus, kamo na lang. Makulugon, hindi niya inisip ang kanyang sarili. Ganon yung klase ng pag-ibig na gusto ng Panginoon na taglayin natin. Yung pagiging selfless pagdating sa pag-ibig. Selfless love. And sabi naman po sa verse 13 ng 1, ang pinakadakilang pag-ibig na maaaring taglayin ng sino man para sa kanyang mga kaibigan ay ang ialay ang kanyang buhay para sa kanila. Ito yung halimbawa na pinakita at pinaranas mismo sa atin ng Panginoon. Ikaw, alam ko naranasan mo ito. Ako naranasan ko to. Ito yung pinaranas niya mismo sa ating mga anak niya. Napaka-selfless niya. Inialay niya para sa atin na dating mga makasalanan yung kanyang nag-iisang anak. Dati tayong mga makasalanan, pero si Panginoon, napaka-selfless niya. Inako niya yung ating kasalanan para tayo ay maligtas at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Para makaramdam ng lubos na kagalakan, sabi kanina, mga pagpapala na hindi matutumbasan ng kahit na anong pasasalamat at marami pa pong iba. Ganun yung klase ng pag-ibig na gusto ni Panginoon na taglayin natin bilang mga anak niya. Diba? Halos na nakikita ko karamihan ito is mga nanay. Halos simple ito sa pag-ibig ng isang nanay sa kanyang anak. Yung tipong susubuin mo na lang kakapirasong tinapay. Pero nga dahil sa mahal mo ang iyong anak, is ibibigay mo pa. Napaka-selfless. Di ba mga nanay? Ganon din naman sa mga tatay. Amen po, mga nanay? Ganon kayo sa inyong mga anak. Pero ang utos ng Panginoon, ganon din yung ipakita natin sa ating kapwa. Hindi lang sa mga anak. Hindi lang sa mga kapamilya. Kundi sa mga kapwa natin. Sa mga kapwa natin. Kayo po ba? Paano po ba kayo magmahal ng kapwa? Yan yung tanong, paano po ba kayo magmahal ng kapwa? Bago tayo tumulong, iisipin po muna natin yung ating sarili. What if ibigay ko tong tinapay sa kanya, ako mawawalan ako? Ganun po ba tayo tumulong? Ay, 20 na lang ang pera ko, pamasahe, tapos siya nagugutom. Mawawalan ako sin pamasahe.
Hindi po yun yung gusto ng Panginoon na klase ng pagmamahal sa kapwa ang dapat na, ang gusto niyang igawin natin. Ang gusto niya ay selfless, kagaya ng pagmamahal niya sa atin. Kapag ba binato tayo ng bato, binabato ba natin ng tinapay? Or babatuhin ba natin ng tinapay? O baka naman po, kapag binato tayo ng bato is, binabato natin ng bakal. Yung bakal na yung mga masasakit na pananalita, mas masasakit na pananalita, kung minura ka, mas mumurahin mo pa. Mas, kung kinunit ka, bubungagun mo. So, hindi po ganon. Hindi po ganon. Huwag po nating kalimutan na ang utos ng Panginoon ay gumawa tayo ng mabuti at ibigin natin ang ating kapwa. Ibigin po natin ang ating kapwa gaya ng pag-ibig sa sarili. Iniibig mo ba ang sarili mo? Ha? Iniibig po ba natin ang ating sarili? Ganon din po yung gawin natin sa ating kapwa. Ibigin din po natin ang ating kapwa. Basahin po natin sa Mark chapter 12, verse 30 to 31. Sabi doon, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, buong pag-iisip mo at buong lakas mo. Verse 31, ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Wala nang ibang utos na hihigit pa sa mga ito. Na yung dalawang utos na pinakamahalagang utos ng Panginoon. Number 1 is, ibigin natin ang Diyos ng ating buong puso, buong lakas, buong tayo. At yung pangalawa ay isang ibigin ang kapwa. Yes? Yes po, opo. Alam ko nasa isip niyo ito, may mga kapwa tayo na hindi naman kaibig-ibig. May mga kapwa tayo na kauyam-uyam, kumbaga. Tama? Kauyam-uyam. Yung tipong kahit sa malayo pa lang, makita mo na yung pagmumukha is nagiging bitter na tayo. Masayahon ka, naglalakad. Tapos nakita ko siya. Nagalit ka kaagad. May mga taong ganyan. Pero si Lord ba? Diba? Ganon din naman tayo dati. Si Lord. Ano ba yung ginawa ni Lord sa atin? Yung taong yun, hindi naman deserving ng pagmamahal natin, kaya hindi natin minamahal. Pero tayo ba? Deserve ba natin yung pagmamahal ni Lord? Yung pag-ibig ni Diyos, ng Diyos? Diba hindi? Kasi tayo ay dating mga makasalanan, pero hindi. Si Lord, siya mismo yung nag-example na ang pagmamahal is walang pinipili. Ang pag-ibig sa kapwa ay walang favoritism. Lahat dapat minamahal natin. Kung dinadamitan po natin ang ating mga sarili, sabi ko doon kanina, ibigin natin ang ating kapwa gaya ng pag-ibig sa ating sarili. Kung dinadamitan po natin ang ating sarili, ayun din po yung gawin natin sa ating kapwa. Sa ating kapwa na walang damit. Damitan din po natin sila. Kung pinapakain po natin ang ating mga sarili, pakainin din po natin ang ating kapwang mga nagugutom. Or mag-share ka ng pagkain. Pero hindi lang po yan literal. May mas malalim pa po yan na kahulugan. At nasa sa puso niya na yung sagot dyan. Tumulong kung may nangangailangan ng tulong. Kapag may nangangailangan lang ba ng tulong, kayo tutulong? At all times, tumulong po tayo sa ating kapwa. May mga simpleng paraan po para maipakita natin ang pag-ibig sa kapwa. Sa maliliit na bagay. Maipapakita na natin yung pananatili natin sa pag-ibig ng Panginoon. Yung pagsunod sa utos niya at ang pagmamahal sa kapwa. Parang ang dali lang sabihin, no? Pero ito yung katotohanan. Ito yung medyo mahirap din sa katotohanan. Mahirap po itong gawin, lalo na hindi mo naman kontrolado yung mga tao, yung kapwa natin. Mahirap po itong gawin. Pero, magiging madali po ito kung tunay po tayong sumusunod sa Panginoon. Magiging madali po ang bagay na ito kung totoo pong nandito sa atin
Nasa sa atin ang Panginoon. Mga kapatid, kapag dumating na po tayo sa ganitong level ng pananatili at pagtupad sa utos ng Panginoon, sabi doon po sa ating binasang teksto, pwede nating hingiin ang kahit na ano sa ngalan ni Jesus. At ito din po yung isa sa pinakamasasarap na feeling kapag ginagawa natin yung pagtupad sa kanyang utos. Pwede nating hingiin ang kahit na anong ang kahit na ano sa ngalan ni Jesus. Nasa Juan chapter 15 verse 16 po yan. Sabi dito, hindi kayo ang pumili sa akin, ako ang pumili sa inyo. Hinirang ko kayo upang kayo humayo at magbunga at manatili ang iyong bunga. Sa gayon, ang anumang hingin ninyo sa Ama, sa aking pangalan ay ibibigay sa inyo. Palakpakan po natin ang Panginoon. Dahil sa oras po na ito, kung tunay po tayong sumusunod sa utos niya, kung tunay po tayong nananatili sa kanyang pag-ibig, ito yung masarap sa piling. Ano man po ang ating hingiin sa ngalan ng Panginoon ay ibibigay niya. Siya mismo ang magbibigay po sa atin. Gusto niyo ba yun? Gusto po ba natin ng ganon? So ito po yung challenge. Ito po yung challenge sa atin ng mga mananampalataya. Ito po yung challenge sa atin ng mga anak ng Diyos. At ito po yung challenge sa iyo ng Panginoon mismo. Sundin po natin ang utos ng Panginoon. Sundin ang utos ng Panginoon. Hindi lang sundin, kundi tupadin po natin ang utos ng Panginoon. Manatili po tayo sa kanyang pag-ibig. Manatili tayo sa kanyang pag-ibig na wag na tayong aalis, wag na tayong gagawa pa ng hindi maganda na walang pag-ibig ng Diyos. Ito po yung challenge. Ipakita po natin sa ating kapwa ang pagmamahal na katulad ng pagmamahal sa atin ng Panginoon. Pinaramdam na sa atin ni Lord ang kanyang pagmamahal. Ngayon, ito na din yung time na tayo yung magpaparamdam ng pagmamahal ng Panginoon sa ating kapwa. Ito na yung sign ni Lord na tumulong ka na. Mahalin mo ng iyong kapwa. Makipagbati ka na sa iyong kapwa. Invite mo na sa church ang iyong kapwa. Huwag ka nang mag-isip ng negative sa iyong kapwa. Huwag ka nang gagawa ng kwento na hindi maganda sa iyong kapwa. Diba? This is the challenge para sa ating lahat. Kung may bitterness ka man sa kapwa mo, alisin mo na yan. Alisin mo na yan. Dahil nasa sayo ng pag-ibig ng Panginoon, dapat wala na ng bitterness. Nasa Panginoon ka na eh. Ang dapat mong ginagawa ngayon ay minamahal ang ating kapwa. Nananatili dapat tayo sa pag-ibig ng Diyos at ipinapakita yon sa ating kapwa. Diba? Sa araw-araw nating pamumuhay, syempre hindi naman maiiwasan na magkamali. Pero okay lang yan. Balik ka agad tayo sa ating Panginoon kung ano yung inuutos niya. Balik ka agad. Pag nagkamali man, bumalik tayo sa pagmamahal sa kapwa. Kakasa ka ba sa challenge? Kakasa ba kayo sa challenge? Or ako lang? Kasi may isang linggo na naman ng darating. Marami pang araw na darating. Kumasa po tayo sa challenge. Ibigin po natin ang ating kapwa gaya ng pag-ibig sa atin ng Panginoon. Let's pray. Our dear Heavenly Father, thank you po sa oras na ito, Lord God. Salamat po sa iyong salita, Panginoon, na nagpakita sa amin ng iyong dakilang pagmamahal, ng iyong dakilang pag-ibig, Panginoon, Lord God, na napaka-selfless. Ang selfless love mo, Panginoon, para sa amin ng mga anak mo, Lord God. And Lord God, salamat po sa pagpapakita ng iyong kalooban na dapat naming sundin ang iyong utos, Panginoon, Lord God. Dapat kaming manatili sa pag-ibig mo, Panginoon. At ipakita ito sa aming kapwa. Iparamdam ito sa aming kapwa, Panginoon, Lord God.
Lord, tulungan niyo po kami na magawa ito, Panginoon, na hindi lang sa amin mapuputol yung proseso, kundi ibabahagi, kundi maipapakita pa namin to, Lord God, sa mga tao, sa aming kapwa na wala pa, Panginoong Lord God, ng relationship sa iyo, Lord God. Bigyan niyo po kami, Lord God, ng kalakasan para magawa ang challenge nito, Panginoon Lord God. Sa darating na linggo, Panginoon, maraming mangyayari, Panginoon, the distractions. But Lord God, ikaw pong magbigay sa amin ng focus sa kalooban mo, Panginoon Lord God. Salamat, Panginoon, dahil ikaw ay tunay na nagmamahal sa amin, Panginoon Lord God. Ang pagmamahal mo, Panginoon Lord God, ay walang kapantay. Patuloy mo kami, Lord God, na samahan sa journey na ito, Panginoon Lord God. This is all we pray in Jesus' name. Amen. Amen.